magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat sa pagdalo sa ating arampangan sa Kapitolyo sa buwan ng Pebrero. Ah, Simulan na po natin. Of course, alam po natin na ang buwan ng Pebrero ay sineselebrate natin yung Arts Month. Nagkaroon po yung provincial government ng iba't ibang aktibidad at programa kung saan ay isinulong natin yung mga iba't ibang talento, yung mga artist natin dito sa lalawigan ng Palawan. Para bigyan po tayo ng mas malaliman at iba pang detalye tungkol sa ating naging selebrasyon ng Arts Month. Kasama po natin, of course, si Sir Cesar Sammy Magbanwa and si Ma'am May Lacao. Sir Sam? Good morning, Sir Attorney Kuham Kwa, RPIO. Aking pong makasamahan dito sa panel, Sir Doms, Mami, sa ating pong mga kaibigan from the local media, sa ating mga kasimanwa, may dating plano ka natang tanan. Totoo po, no? Sinabi po ni ating PIO na patapos na po ang February, which is nationwide, ay pinagdiriwang po yung National Arts Month. And this is by virtue po of Presidential Proclamation 683 na nilagdaan po ni Pangulong Corazon Aquino noong 1991 na tinatakda po ang buwan ng Pebrero bilang Arts Month. At maganda yung sinasabi ni sa IPAO no, na every February we don't only celebrate Valentine's Day or Hearts Month but also Arts Month. So, yun po ano. So bilang suporta po at alam naman natin na ating pong mahal na gobernador is very much into culture and the arts. Talagang pinapahalagan po na yung ating kultura ay nag-utos po siya na magkaroon po tayo ng iba't ibang activities para po ngayong buwan ng Pebrero. At mapalad tayo dahil marami naman pong sumuporta sa panukala ng ating pong mahal na gobernador ng mga partners na rin po natin sa academe at sa iba't ibang national government agencies. Kaya nakabuo po tayo ng isang buwan na masasabi natin, sir, na talagang punong-puno ng activities. Ano po. Just to give you a brief background, ay although hindi po natin ito activity, pero bahagi na rin ng ating heritage, yung pagbubukas po ng Tabon Cave soft opening. We were all there, pati si Governor, nung February 1. Then February 2, we had our formal opening. Then every Friday and Saturday po of the month of February, meron po tayong concert at Don Vicente Park. Kasama po natin dyan iba't ibang mga cultural groups representing the different colleges and universities. And even yung Western Command po, meron din po silang pinadalang grupo para magtanghal din po dyan. At of course, ang highlight din po ng ating National Arts Month ay yung kauna-unahon po, PIO na Culture and Arts Summit na itinaguyod po ng ating Culture and Arts Program, Provincial Government. Katuwang po yung Provincial Culture and Arts Council. At napakaganda po no, nung mga naging talakayan dito. At si Ma'am May Lacao ay isa po sa mga naging convener ng ating pong matagumpay na Culture and Arts Summit. Then another highlight is yung mga workshops po natin through the initiative of Sir Cyrus Claridad ay nakipag-ugnayan po tayo sa LGU Brooks Point at tinala po natin doon yung ating programa, yung ating pong Capital Performing Group para magturo po sa mga kabataan doon, mga teachers din galing sa iba't ibang mga elementary at secondary schools sa pagsasayaw at pagkanta at sa acoustic instruments. At nung gabi po na yon, nagkaroon po ng pagtatanghal. Yung mga natutunan po nila ay kanila pong ipinamana sa kanila pong mga kababayan sa bayan ng Brooks Point. And then of course, another highlight yung workshop din po natin sa mga kabani ng Kapitolyo. Nagkaroon po ng digital arts workshop, visual arts workshop, para rin po ma-enhance yung mga innate na talento ng ating po mga kasamahan po sa ating provincial government. Then, isang highlight din po ay sa partnership po ng ating provincial government with the Cultural Center of the Philippines ay nadala po dito yung Prinsipe Baghari, isa pong puppet show. First time po nagkaroon ng puppet show sa ating pong lalawigan at I think pangatlong beses pa rin lang po nila ipinalabas sa buong Pilipinas ang Prinsipe Baghari, isa pong production ng Teatrong Mulat ng Pilipinas na kinreate po ng isang national artist natin, si Amelia Lopenya
Bonifacio, ang national artist natin na nag-create po nagtayo ng Teatrong Mulat at napakaganda po ng reception. Dapat po PAO ay 2 performances lamang sila, alas 3 at alas 7 ng gabi. Pero dahil sa init ng pagtanggap ng ating pong mga magulang, mga kabataan, mga eskwelahan, orphanages, ay nagdagdag po sila no, ng isa pang presentation. Naging 3 po. At ito po ay panay well attended. So nagkaroon po ng presentasyon ng 3 o'clock, 5:30 to 6:30 at 8 to 9 p.m. At mismo yung presidente po ng Cultural Center ng Pilipinas po, sir, ay dumalo po dito, si Ma'am Hunyo, para po makiisa sa ating pong pagtataka ng Teatrong Mulat ng Pilipinas at of course sa pagdiriwang natin ng National Arts Month. So, yun po yung ating mga kaganapan ngayong buwan ng Pebrero with regards to the National Arts Month sa pagtataguyod po ng ating minamahal na Gobernador Victorino Dennis M. Socrates. Maraming salamat, Sir Sam. Para po sa karagdagang detalye, hihingan natin ng statement si Ma'am May Lacao tungkol sa selebrasyon ng Arts Month bilang isa sa mga naging convener. Maraming salamat po at magandang umaga. So, ang ating ginawang mga activities ngayong Arts Month ay, sa aking paniniwala ay, una-unahan to na ginagawa na nagkaroon tayo ng mga regular activities for the February, ano. And ang plano rin po dito nila Sir Sam ay, natin ay gawin tong regular na every year, magiging buhay na buhay yung ating selebrasyon ng February Arts Month. At kung babalikan natin yung sinabi ni Sir Sam na tungkol doon sa Culture and Arts Summit, marami tayong narinig sa ating mga inimbitahan na mga resource speakers na karamihan po sa kanila ay galing sa Manila. Pero napakalawak at napakalalim ng mga topics na kanilang mga present. Unang-una, nagbigay sa atin ng tinalakay tungkol sa kultura or culture ay si Miss Marian Roses, kung saan sinabi niya na instead of looking at culture as ito ay naghihiwa-hiwalay sa atin dahil tayo ay mga isla, dapat po ay tingnan natin ng kultura, lalo na yung aspeto ng lengguwahe as bilang isang bagay na nagbubuklod-buklod sa atin bilang taga-isla, hindi lang bilang Pilipino, but bilang miyembro ng ating buklod-buklod na isla ng Pilipinas. Maliban doon ay nakita rin natin nagsalita sila Mr. Gabi Malvar, isa rin sa mga kilalang documentary director and producer. Nagsalita rin po sila si Sir Jodan Darong, isa sa mga naimbitahan ng DTI para magsalita tungkol sa creative laws. At andun din po si Sir Ivan Henares, siya naman po yung head ng UNACOM. So lahat po ito ay may mga binigay sa atin na mga new ideas para sa kung paano po nating may improve yung ating pagpopromote ng culture and arts dito sa ating probinsya. So marami rin pong dumalo na ating mga stakeholders doon sa summit at naibahagi nila kung ano yung kanilang mga ideas din, may mga suggestions kung paano natin may improve yung ating pagde-develop ng culture and arts, promotion, development, preservation, and nagkaroon din po yung paglalabas ng mga hinaing yung iba-ibang mga sectors na ating culture and arts, so culture, yung iba po natin mga ethnic groups, arts naman po, yung mga representative ng iba-ibang branches ng sining. For example, sa mga yung ating mga painters, yung ating mga performers, sa gastronomy, andun din po sila. At dininig po natin lahat ito, so mayroon po tayong mga proceedings at na-summarize din po natin yung ating mga narinig doon sa summit. So ito naman pong mga nakalap natin na mga suggestions sa summit ay ating binubuo kung paano po natin siyang ipapasok naman doon sa ating mga pagpaplano ng mga
activities ng probinsya. Alam po natin na yung ating activities dito or yung mga programa sa probinsya ay nilalagay po sa ating annual investment plan. So, ito naman po yung ating susunod na gawin na itutulak na si annual investment plan para po yung ating mga activities na mapili, programang mapili ay mapondohan po ng probinsya. Maraming salamat po. Sir, if I may add lang po, no, doon sa tinuro ni Ma'am May, yung naging tawag po natin sa ating pagdiriwang ng National Arts Month, sir, ay si Katugyaw. Ito po yung nangangahulugan na sining, katha, tugtog, at sayaw, which basically encompasses all aspects of our culture. Ano po? At ito po yung pangalawang pagkakataon na diniwang po natin ng si Katugyaw, although almost every year, meron po tayong National Arts Month celebration sa provincial government. Noong 2019 po kasi ay nahirang po tayo for the first time ng National Commission for Culture and the Arts, NCCA, na maging venue ng National Arts Month celebration for the entire Luzon region. So first time din po yan, that was in 2019. At nagustuhan naman po nila yung naging pagdiriwang natin. At kaya po ngayong taon ay we all adapted again yung Sikat Tugueao Arts Festival. At doon po sa Culture and Art Summit natin ay dadagdag ko lang, we're also privileged to have with us that time yung ating pong magagaling at mga kinikilala at respetadong mga cultural advocates sa ating pong lalawigan as reactors and moderators. Ano po? Katulad po ni Ma'am Dingot Prieto na isa pong dating commissioner ng NCCA for the Visual Arts. At siya rin po talaga yung nagsimula. Siya po nagkaroon ng isang establishment dito, yung Kamarikutan Gallery, isang coffee shop, gallery, performance arts venue. And for 16 years ay kanya pong idinaos yung kanyang festival taon-taon for 16 years. Ano na festival ito? Pagdiwata, ayan, Pagdiwata Arts Festival. At dyan po na-discover yung mga talento ng mga visual artists natin, katulad nila Jonathan Benitez, Dan Hambaradas, Alvin Viking. So she was the one who started that. At of course, ang ating minamahal at kinagalang na si Manang Jane Timbangkay Orbanek, na isa rin po sa mga advocate natin, lalo na po ng kultura ng ating mga kasimanwang kuyunon. She was also there as a moderator and reactor. And of course, si Mr. Rix Rafols, who is the president of the Palawan Tourism Council. At sila Ma'am May Lacao were also one of the moderators, Sir Aris Austria. At of course, yung ating kaibigan din na si Dan Nabarada, si Jonathan Benitez, ay nag-organize din po ng Art Stock, Art Arampangan naman, the following day, nung 17. First time din po na nagkaroon ng isang forum, ang lahat po ng mga visual artists para pag-usapan yung lahat ng aspeto ng visual art sa Palawan. Yung mga issues na kinakaharap nila, including pricing ng kanilang mga output, yung mga obra maestra nila, at iba pang mga issues. So napakaganda po, Ma'am May, ng ating pong talakayan sa Culture and Art Summit. Dahil sabi nga ni Ma'am May, nilabasan po lahat ng mga... Una-una po, nagpasa po yung convener na magkaroon po ng i-level po yung definition para pare-pareho yung pagkakaintindi natin sa kultura. Ano ba yung ibig sabihin ng kultura? Kaya yun po yung isa sa mga naging topic natin. What is culture? What is Palawan culture? Kaya ang nagbigay po niyan is si Ma'am Marian Roses, who is an internationally renowned independent curator. So po ay nagtayo ng iba't ibang mga museum sa iba't ibang panig ng bansa natin. At yung mga disenyo po ng mga pavilion natin sa World Expo, sa rin po yung gumawa nito. At isa pong naging topic din ay yung governing culture, para naman po may pakita o may paliwanag ng ating pong government panel naman yung mga inputs, initiatives ng ating pong gobyerno, national and provincial, with regards to enriching and preserving our culture. At pati po yung mga programa ng national government with regards to culture, katulad po ng sa NCCA. At of course, sa mga bagong batas ngayon ay naipasa, yung Creative Industries Act, na ang layunin po nito ay
pagyamanin din po no, yung kultura natin at tulungan lahat po ng mga kababayan nating Pilipino na nasa creative industry. Sabi ni May kanina, that hindi po lang limited yan sa mga kumakanta, sumasayaw. Kasama na po dyan yung involved sa gastronomy, pagpapayaman ng pag-develop ng mga cuisine natin, sa digital arts, digital media na sikat na rin ngayon, yung mga manighabi ng ating mga basket, ng mga ating mga banig, yan po, kasama rin po sa creative industry. At maraming pang iba na mga manlilika natin na mga Pilipino. So isa po sa mga lumabas doon ay kailangan na po ng Palawan magkaroon po ng inventory, mailista na po lahat ng mga kababayan natin na nasa creative industry. Yung mga kababayan natin na naggagawa ng basket, gumagawa ng banig, mga kababayan natin na nagpa-practice ng traditional medicine, magaling sa pag-chant, magaling na sa pagsayaw, mga composers natin katulad ni Sir Dominic Fresnillo, dapat nandoon na yan sa listahan ng ating pong mga creative Palaweños. Ano po. At of course, naging bahagi rin po noon nating summit yung ating pong ginawang planning na rin for the future na kung saan po ay yung ating mga LGUs, nga sabi ni Mami, ay naging aktibong partisipante rin po no, sa pagbabahagi ng kanilang mga karanasan sa kanilang pong local experiences as LGU practitioners ng ating pong kultura. Pero lumalabas kasi mamaya, no, yung wala pa tayo sa plantilla ng mga cultural officers. Kaya po ngayon po yung mga nagsisilbing cultural officers natin sa mga munisipyo ay mga municipal tourism officers din natin. So kaya nga po doon sa talakayan ay I think ikaw may yung nag-moderate ito, no? Ay kailangan talaga na magkaroon na ng item sa ating pong plantilla na yung cultural officers natin. Hindi lang tourism officers po o yung gaganap ng napakahalagang papel na ito. Maraming salamat, Sir Sam. Bago po tayo tumungo doon sa ating susunod na topic, alam ko kayo po, si Ma'am May, ang naging punong abala sa selebrasyon ng ating Arts Month Festival. But of course, meron ding mga iba't ibang ahensya, opisina, at organisasyon na tumulong upang maging matagumpay yung selebrasyon na ito. Bibigay ko po yung pagkakataon upang magbigay ng pasasalamat doon sa mga tumulong at nagtangkilik dito sa ating mga programa at aktibidad sa nakalipas na Arts Month. Maraming po salamat, Attorney. Of course, una-una pinapasalamatan po natin ng lahat po ng mga naging bahagi ng ating Culture and Arts Summit. Kasama na po dyan yung National Commission for Culture and the Arts, Cultural Center of the Philippines, at yung mga ahensya po ng ating national government, katulad po ng Department of Trade and Industry. Nandyan din po yung presensya po ng ating Department of Education, Department of Science and Technology, ang Department of Foreign Affairs ay naging bahagi din po ng ating summit. At of course, yung mga artist group po natin, visual arts, yung mga choreographers po ng ating pong iba't ibang cultural performing groups sa iba't iba po nating mga munisipyo at academic institutions. Of course, yung academe po, nandun po yung WPU, PSU, they were well represented. At sa ating pong concert at the park ay naging bahagi rin po natin yung Palawan National School, Adventist Academy, Western Command, ang Western Philippines University, nagpadala din po ng kanilang performing group, Palawan State University, at yung Banwa ng ating pong city government, pati po yung kanilang choral group ay sumali din po. At of course, yung buti ko na makalimutan, yung grupo po ng Palawan Polytechnic College na of course si True Sir Cyrus Claridad ay naging active din pong bahagi. So sa inyo pong lahat ng mga naging bahagi ng ating matagumpay tourney na National Arts Month Celebration, pinapaabot po ng ating pamahalang panalawigan sa panguna po nating mahal na gobernador ang aming pong taus-pusong pasasalamat
sa inyo pong suporta at kooperasyon at hindi po ito magtatagumpay kung wala po kayo. Maraming salamat, Sir Sam. Sa totoo po niyan, isa sa mga ah, ah, programa natin doon sa ating Don Vicente Park ay na-LSS na ako doon sa kantang Madanlig ang Dalan ng ating mga kuyonon na kapatid. Although ako ay hindi nakakaintindi gaano ng kuyonon, talagang ni-research ko kung anong ibig sabihin. At yun yung paulit-ulit nating pinapatugtog ngayon kahit na nasa opisina. Of course, alam po natin na ang Arts Month ay ang sineselebrate natin sa buwan ng Pebrero. Ngunit pagsapit ng buwan ng Marso, ang atin naman pong sineselebrate ay ang Women's Month. Kaya kasama po natin ngayon si Sir Dominic Fesnilio mula sa Gender and Development Office ng Pamahalaang Panlalawigan ng Palawan upang bigyan tayo ng updates at kung ano yung mga aktibidad na ating isasagawa para sa Women's Month ngayong buwan ng Marso. Ayan, una sa lahat, tayo ay bumabati ng magandang umaga, of course, sa ating Provincial Information Officer, Attorney CJ Kuhamko, sa buong puwersa ng PIO. Congratulations sa buwan ng pag-i-airin nitong arampangan sa Kapitolyo. Alam natin, ito, dahil ito ay binobroadcast online, ito ay nakakarating sa lahat ng panig ng mundo. Ano? At naniniwala tayo, may mga palawen yung patuloy na umaantabay pag ito ay binobroadcast natin. And of course, maraming salamat sa ating mga kasama dito sa panel, of course. Sir Cesar Sammy Magbano, ang ating program manager ng Culture and Arts Program ng Pamahalaang Panlalawigan. Kay Ma'am May Lacao, ng tanggapan ng ating gobernador, na siya ring one of the major advocate natin sa culture and arts development ng ating lalawigan, of course. Congratulations, sir, sa matagumpay na pagdiriwang ng buwan ng sining na magtatapos ngayong araw na ito. Ano? At alam naman natin, naging napaka-produktibo, punong-puno ng mga gawain, programa at iba pang natatanging aktibidades ang buwan na yan. At sa huling araw ng sa pagsasara ng buwan ng sining, bukas po, Marso 1 ay papasok naman ang isang buwang pagdiriwang ng buwan ng kababaihan, Ma'am May. Kayo ang magiging tampok at bida sa buwan na ito. Ako pansamantala ko rin sinusurrender ang ilang kong mga karapatan sa aking misis dahil sila ang bida dito, no? Okay. Bago nga pala yun, bumabati tayo ng magandang umaga sa ating mga kasamahan sa industriya ng lokal na pamamahayag na laging kaantabay natin at kapartner ng Pamahalaang Panlalawigan sa paghahatid ng mahalaga impormasyon sa ating mga kababayan. At yun nga po, sa pamamagitan ng aming pinuno sa Provincial Gender and Development Office, si Sir Richard Winston Socrates, na humihingi po ng paumanhin na hindi natin siya makakasama ngayon dahil po nagkaroon ng conflict ang kanyang schedule. Ako po ang naatasan na maging kinatawan para ilatag sa ating mga kasamahan sa media, ano ba ang mga programa at aktibidades na magiging laman ng ating isang buwang pagdiriwang ng buwan ng kababaihan. Ito po ay alinsunod doon po sa tagubili ng batas sa pamamagitan ng Republic Act 9710, yung ating Magna Carta of Women. At dito nga po itinatag yung Philippine Commission on Women. At itong ahensyang ito, sila po yung nagbibigay ng direktiba sa buong Pilipinas kung paano po magtataguyod, magpapatupad ng mga programa, proyekto at mga gawain na magpapalakas lalo, na i-unlock yung potensyal ng ating mga kababaihan bilang mahalagang kapartner natin sa pagpapaunlad ng ating bansa. Tayo po, of course, sa direktiba ng ating mahal na Gobernador Victorino Dennis M. Socrates, ay naglatag po ng isang buwang mga aktibidades at tingin natin kung naging puno yung pagdiriwang ng Arts Month ni Sir Sam sa buwan ng February, yung Women's Month po ay magiging kahalintulad din, magiging punong-puno rin ng mga gawain. Okay? To begin with, bukas po, Marso 1, ang Provincial Gender and Development Office ay makakasama po ng ating SPS Caravan doon sa West Coast, sa munisipyo ng Aborlan, at kasama po tayo na maghahatid ng iba't ibang serbisyo sa ating mga kababayan doon. At
Sa Marso at 3 naman po ay meron pong radio guesting din sa Huntahang Palawan. Ito naman po ay sa isang istasyon natin dito, no? Na kung saan ay itong ating happy si Sir Bong Socrates ay kanya rin pong ilalahad yung iba't ibang gawain ng ating Women's Month celebration. Sa March 5 to 7 po, ano, meron po tayong pagsasanay naman para sa ating mga kababayang kababaihan, training on processed food by sugar concentration on Women's Association. Diyan naman po ito sa Barangay New Barbacan sa Rojas, Palawan. Sa March 8 po, ano, which is, ito po yung pinaka-highlight ng isang buwang pagdiriwang dahil meron pong particular na batas na nagdideklara sa Marso 8 bilang National Women's Day Celebration. Sa umaga po, ang pagdiriwang ay pangungunahan ng isang banal na misa, ganap na 8 ng umaga hanggang 9 at magkakaroon po ng opening program pagkatapos ng banal na misa. Sa ganap na 10:00 ng umaga, ilulunsad ito para kay Ma'am May ito. Para kay Ma'am May ito at sa kanyang kasama sa ating mga kapwa-empleyadong kababaihan dito sa Kapitolyo. Gandang lingkod bayani sa Kapitolyo. Magaganda na yung mga empleyada natin, lalo pa natin pagagandahin dahil meron tayong mga beauty and wellness services na ipagkakaloob ng libre sa ating mga empleyado, kapwa-empleyadong babae dito sa Gusaling Kapitolyo. Okay? At meron din para doon sa mga ating mga empleyado kababaihan na may hilig mag-alaga ng hayop. Alam ko si Ma'am May, maraming alaga ito. Oo, meron pong kalinga sa alagang hayop ni Juana. Ito naman ay handog ng ating Provincial Veterinary Office, katuwang po ang ating Provincial God Office. Sa March, of course, Marso 8 pa rin po ay meron po tayong mini trade fair dito. Ito yung Baratilyo ni Juana sa Kapitolyo na kung saan po yung ating mga empleyado ay magdadala ng kanilang mga pre-lab items. Ano? Siguro baka sawa na si Ma'am May sa kanyang Louis Vuitton bag. Pwede na niyang dalhin dito yan at ibenta dito. Oo. No? Yung mga Gucci natin dyan, yung mga perlas natin na masikip na medyo, dadagdagan yung timbang, pwede natin ibenta rito, Sir CJ, sa Baratilyo ni Juana sa Kapitolyo. Okay? At of course, katuwang natin dito ang Provincial Economic Enterprise Development Office of PIDO. Okay? Ganun din, pwede rin tayong mamili ng mga agricultural products ng ating mga kababayan doon sa ating mga people's organization. Katuwang natin dito ang Palawan Tarabidan Multipurpose Cooperative ay magsasagawa po tayo ng Kadiwa, Ani at Kita dito rin po sa ating Gusaling Kapitolyo. Sa March 12 naman po, ay magsasagawa tayo ng Women Forum diyan po sa bayan ng Nara. At dito po ay nag-anyaya tayo ng mga subject matter experts. Ang dalawang pangunahing paksa na tatalakayin po dito, ito ay napapanahon talaga, no? Republic Act 9262, Anti-Bawsi Law. At meron po tayong resource speaker, magagaling na abogado natin mula sa ating Provincial Legal Office. Ganun din, isa pa rin, usaping legal pa rin ito, yung Republic Act 11313. Ito po yung Safe Spaces Act, na mas kilala sa bawal bastos law. Oo, sa atin naman hindi naman siguro applicable dahil tayo naman ay mga gentlemen tayo, Sir CJ, Okay? But nevertheless, naniniwala tayo na malaki po ang may ambag nitong mga paksang ito sa kamalayan ng ating mga kababayan. Ganun din, yung isa pang paksa na kasama po sa ating Women Forum, actually ang pinakatitulo po ng ating Women Forum ay Usapang Palawenya. So ang mga participants po nito ay bubuhin ng ating mga Committee on Bawsi sa ating mga sangguniang barangay, God focal person sa mga barangay at munisipyo, at yung ating mga women people's organization sa mga munisipyo na kung saan ito ay dadalhin. Yung isang topic po, ito na niniwala tayo na napapanahon, ito po yung role of women in mitigating climate change. Dahil sa usapin ng pangangalaga ng kalikasan, lalo na ng Palawan, naniniwala tayo na hindi lang ito responsibilidad ng ating mga kalalakihan. Naniniwala tayo na ang babae, malaki rin ang kanilang magiging ambag kung bibigyan natin sila ng oportunidad na maging bahagi ng kampanyang ito. Magiging katuwang po natin sa pagtalakay ng paksa ang inanyahan nating
subject matter expert mula sa Palawan Council for Sustainable Development staff. Okay? Sa March 14 naman po, usapang Palawan niya rin, dadalhin din po natin sa norte, sa bayan ng Taytay, at makakahalin tulad na paksa din po ang tatalakayin at pararating sa ating mga partisipante doon. Okay? March 17 po, Huntahang Palawan, nandito po sa pamamagitan ng ating regular radio program. Weekend po ito sa isang istasyon, ay mag-aanyaya po tayo ng ilang mga kababayan natin, benepisyaryo na nakinabang po dito po sa ipinatutupad na community-based livelihood enhancement program ng pamahalaang panlalawigan. Yung mga success stories po ng ating mga hog raisers, mga cashew processors, mga bagoong makers, mga mat weavers, ay sila po ang ibabandera natin dito sa araw na ito. At sa March 18 po, serbisyong pangkalusugan para kay Juana. Para kay Juana talaga ito, Sir Sam, Sir CJ, Sila muna ang pagbigyan natin dahil buwan nila itong Marso, Ito naman po ay iba't ibang serbisyong pangkalusugan, laboratory testing sa ating mga empleyado dito. Ito naman ay katuwang natin ang Provincial Health Office. At sa March 18 to 19, visual inspection using acetic acid. Ito po ay isang programa na naglalayong tulungan ng ating mga kababaihan doon po sa cervical cancer prevention. Ito po ay simpleng pamamaraan na kung saan pwede pong ma-detect kung ang ating mga kababaihan na sasailalim dito sa pagsusuri na ito ay positibo sa cervical cancer. Simple lang po ito, mura lang po yung pamamaraan na to at may mga sinanay na po ang Department of Health, mga health workers natin sa provincial office na magsasagawa po nung prosesong ito ng laboratory examination. Ganon din, March 19 to 22, ang Women's Month celebration dadalhin po natin sa bayan ng Cuyo at Magsaysay. Meron po tayong pagsasanay sa ating mga kababaihan doon sa training on table skirting and table setup. Ito po ay mga simpleng pagsasanay pero naniniwala tayo na pwede pong makatulong ito sa ating mga kababaihan na magkaroon ng alternatibong pagkakakitaan instead na kahit na sila ay home base lang bilang mga nanay natin. Okay? At March 19 to 20, ganun din po. Isa pa ring training para sa ating grupo ng mga kababaihan. Ito naman ay sa bayan ng Batarasa. Doon po sa pinakadulong barangay, Barangay Buliluyan at Barangay Puring, meron po tayong training on vegetable production for women farmers. Katuwang naman natin dito ang Provincial Agriculture Office at yung Department of Agriculture Provincial Extension Office ay nagbigay din po sa atin mga seeds na siyang ipamamahagi natin doon sa mga magsisidalo doon sa ating training. Okay? March 22, Ayuda para kay Katutubong Juana. Ito naman po ay isang outreach program sa pamamagitan po ng ating Palawan Provincial Government Employees Association. Ay katuwang din po ang GAD Office. Maghahatid po tayo ng ilang serbisyo sa ating mga kababaihang katutubo. Ang target area po namin ay dito sa Sitio Daan sa Barangay Apurawan, sa bayan ng Aborlan. At capping up, the month-long sa celebration, March 25 and 26 ay meron po tayong pagsasanay, gender sensitivity training for PGP employees. Dito po ay naka-schedule na dumaan sa pagsasanay ang mga empleyado po ng ating PDRRMO at ang ating mga contractual employees po sa ating legislative department, Sir CJ. So far, yun po ang ilan sa mga aktibidades natin pong inilagay sa buong kalendaryo sa buwan ng Marso at pwede pa po itong madagdagan dahil meron pa pong mga kapartner tayo, especially sa pribadong sektor na gusto pa pong maging kabahagi din nitong buwan ng pagdiriwang ng Women's Month, National Women's Month. Maraming salamat, Sir Doms. Napakaganda at napaka-exciting ng mga magiging aktibidad natin. Alam natin yung mga kababaihan, yung ating mga nanay, yung ating ilaw ng mga tahanan. Alam natin yung paghihirap, sakripisyo na kanilang pinagdadaanan para kumbaga magampanan yung kanilang mga tungkulin sa kanilang mga pamilya. At talagang narapat lamang na sila ay bigyan ng pagkilala ngayong Women's Month sa buwan ng Marso. Sa dakong ito po ay pupunta tayo sa question and answer portion with our Palawan local media para magbigay ng magkaroon ng pagkakataon na makapagtanong.
Good morning po. I'm Rachel Ganancial po from PIA. Sir Sam, una ko po sigurong itanong patungkol po sa Arts Month. Tingin niyo po ba, paano makakatulong yung annual celebration natin ng Arts Month, particularly po yung Sikatugyaw Festival, sa pag-help po sa local artists natin, ma-establish yung identity natin. Dahil isa rin po yun sa na-air nilang struggle, dahil hirap din po silang talagang makapag-establish ng identity, unlike other provinces sa country natin, talagang well-established na sila at talagang nakakatulong yun din sa pag-promote ng tourism. Thank you. Of course, malaking tulong po yung ating pagdiriwang ng National Arts Month dahil at least for the whole month of February ay nabibigyan po talaga ng tuon, nabibigyan ng importansya, nabibigyan ng pansin yung sektor ng ating pong lipunan na involved po sa ating sining at kultura. At kaya nga po ngayong with reference to mga visual artists po natin, na I'm sure isa sa mga tinutukoy po ninyo, yung ating pong mga mahusay na mga pintor, mga sculptor, ay talagang nagkaroon po tayo ng pakipag-ugnayan. Kasi isa po sa mga miyembro ng ating Provincial Culture and Arts Council ay isa po sa mga ginagalang na visual artist natin, si Ginoong Jonathan Benitez. At of course, nabanggit ko si Ma'am Dingot was also one of the pioneers sa ating pong visual arts scene dito sa Palawan. Ay nakipag-ugnayan tayo sa kanila kung ano pong gusto nilang gawin para sa National Arts Month celebration natin na nakatuon sa kanila pong sektor. At yun na nga, napagkasunduan po namin na magkaroon po ng Art Arampangan. Isa pong buong araw kalating araw na talakayan na kung saan po ay pinag-usapan po lahat ng aspeto ng kanilang sining. From the practice, pagpili ng mga media na gagamitin nila, yung oil ng watercolor, and so on and so forth. Misa pong mga nagbahagi doon ng kanilang karanasan ay yung mahusay natin na rubber cut artist na isa pong kapatid nating katutubong Tagbanwa, si Lorde Misak. So in-explain na po yung kanilang art, yung proseso ng paggagawa ng rubber cut. At nandyan din po yung isang kilalang artist na si Alvin Viking. Ma'am May, di ba na yung medium naman niya ay kahoy, mga driftwood. So binahagi din po niya yung kanyang mga nalalaman at karanasan tungkol dito. At of course, si Ma'am Dingot, napakaganda rin ng mga inputs dahil siya nga po ay maliban sa pagiging isang artist mismo, ay nagkaroon siya ng karanasan na magpatakbo ng isang art gallery. So napag-usapan din po doon yung mga ethics na dapat meron din yung isang pintor natin, mga do's and don'ts, yung pricing nga po na isa po sa mga issue din ng ating po mga pintor. Dapat may basihan sa pagpipresyo ng tama sa ating pong output. Although as an artist, siyempre consider nila na priceless yung kanilang output dahil ito ay produkto ng kanilang imahinasyon. Pinakaksayahan nila ito ng oras, ng kanilang resources din, pagbili ng mga pinta at iba pang mga material. So para sa kanila, tingin nila ay masakit pati para sa kanila na to part ways with their obra maestra. But of course, kung ito po yung kanilang pinakakitaan, ay kailangan nila itong ibenta. At may bahagi sa mga nakakagusto sa kanilang mga obra. Pero yun nga, dapat may basihan din sa pagpipresyo nito. Hindi dahil sa tingin nila ay napakausay na nila, pipresyo naman nila ito ng super taas na hindi naman ma-afford ng mga kababayan natin dito. So nagkaroon po ng ganong malayang talakayan sa kalating araw na yon dahil nga po para tulong natin sa ating po mga visual artists. Sir Sam, magandang nagkaroon po tayo ng ganong avenue, at least na napag-usapan yung ganong mga issues. Pero sa lens po ba ng provincial government, ano po ba yung nakikita yung challenge kung bakit struggling pa rin tayo makapag-establish ng identity, and tingin niyo po ba how far pa tayo para talagang makalevel tayo sa mga nakapag-establish na sa country? Marami talagang challenges pa na kinakaharap yung ating pong sining at kultura. Kaya nga po yung summit na yan, na-establish po yung mga do's and don'ts din, di ba? Ang ating pong mga advocates, na tulad nila Manang Jane at Ma'am Dingot,
binahagi nila yung mga dapat hindi kinocommodify yung ating pong kultura. Hindi dapat ito exploit. Katulad po yung mga kapatid natin katutubo, yung kultura nila, dapat hindi yan binabago, di ba? Nang basta-basta lamang. Yung mga simbolo ng ating mga bayan, hindi rin yan dapat basta-basta binabago. So itong mga issue na ito, naglabasan ito lahat doon sa ating Culture and Art Summit. Authenticity, yan ang mahalaga, no? Kailangan authentic, talagang sariling atin, yung ating kultura na ipapalabas at ipapakita, itatanghal sa ating publiko. So, marami talagang challenges pa, pero ito nga yung ating Culture and Art Summit ay we think na ito po isang mahalagang step para mapag-usapan lahat ng mga issue na ito. At yun nga, ma-establish natin yung identity talaga ng ating kultura. Ano ba talaga yung kulturang Palawenyo na meron tayo. At kaya isa sa mga challenges ng summit na yan ay kung paano may pagpapatuloy, yung momentum na nakuha natin, yung nag-gain natin na momentum dyan sa summit na yan, dapat talaga ay hindi yan mamatay na lamang, hindi so dapat isang ningas-kugon activity lang. After the 2-day summit, wala na mga follow-ups. So kami naman sa Culture and Arts Program, nagko-commit kami na tutulong tayo na pagyamanin ng mga kultura ng mga ating lalawigan ng Palawan. Starting na yan doon sa magkakaroon po ng Culture and Arts Council ng bawat munisipyo. Kasi ngayon talaga mandated na po na magkaroon ng Culture and Arts Council ang bawat bayan. Pero sabi nga po ng ating kinatawan mula sa DILG na nandoon sa summit, ay ito'y compliance lamang sa papel. Kung minsan, it's, para lang may mapakita sila sa DILG pag minonitor sila na meron na silang na-create na Culture and Arts Council bayan nila, pero hindi naman ito functional. So, tutulong tayo dyan na siguraduhin na yung kanyang Culture and Arts Council ay talagang well-represented, yung iba't ibang sektor sa kanilang bayan, at ito talaga ay kikilos para sa pagpapayaman, pangangalaga ng kultura nila. Of course, yung kasama rin po dyan yung pagbubuo ng Culture and Arts Development Plan, at isa na nga dyan yung cultural mapping. Dapat alam ng mga bayan natin anong merong sila, attorney, na mga assets, tangible at intangible, na dapat nakakaiba at dapat pangalagaan for future generations. So nakatuwa naman na marami naman po yung nagko-comply na sa ganitong pagkakaroon ng cultural mapping, at nandyan din po yung NCCA para tumulong sa kanila. So isa rin pong mungkahe ay yung ating pong mga choreographers sa iba't ibang munisipyo. Ang dami pala nating mahusay ng mga cultural performing groups. Ang dami nating mahusay ng mga choral groups. So may mungkahe po na magkaroon po ng organisasyon, attorney, or samahan ng lahat ng mga choreographers, lahat ng mga choral trainers, para nga po mas lalo silang pabuti rin yung kanilang skills pa. Magkaroon sila ng mga trainings, mga workshops mula sa mga eksperto natin galing sa CCP or sa NCCA. So ito yung ilan sa mga tututukan namin. At baka may dadagdag si Ma'am May Lakaw. Maraming salamat, Sir Sam. Nais ko lang idagdag, Sir Sam, na kung mapapansin po natin, yung ating summit, yung mga topics ay nakatutok doon sa national level muna tayo nagsimula. At merong mga mungkahing galing doon sa ating council members, Culture and Arts Council members, na siguro sa susunod na summit natin ay naka-zoom in na tayo doon sa Palawan level na yung pag-usapan yung kultura, yung arts, kung anong mga concerns natin. So isa yan sa mga maaring tahakin ng Culture and Arts program para sa susunod na summit. Kanina nabanggit mo yung kung ano yung mga maaaring gawin para sa isang problema natin kung bakit parang kulang yung identity ng ating arts dito sa Palawan.
at dinugtong mo doon kung paano yung magiging economically feasible yung pagpa-practice ng arts dito sa Palawan at ang kanyang contribution doon sa tourism. So, tatlong components or aspeto yung tinutukoy doon. May isa doon culture and the arts, meron doon isang economic side, meron doon isang sa tourism. Una, isa sa mga na-discuss doon sa ating summit na dapat tingnan natin yung culture as cultural preservation or kalinangan ng kultura mo natin. No? Wala tayong titingnan na economic side noon. Kasi para sa pagkilala ng kung ano yung ating identity as Palawenyo. And hindi natin pwedeng itulak na etong may identity tayo na eto yung ating ethnic groups, eto yung ating palalabasin. Totoo yun. Pero ang Palawan ay melting pot na. So marami tayong mga other ethnic groups na galing sa probinsya. Kaya yung ating, sa palagay ko, yung ating mga, yung arts natin, ay hindi rin pwedeng nating itulak na yung lulutang lang dito ay yung mga ethnic na mga arts natin. Dahil iba-iba yung ating mga pinanggalingan, maaaring iba rin ang kanilang mga background experience na lalabas dun sa arts. Pangalawa, yung arts and culture ay ekspresyon yan ng ating pagkakakilala sa sarili. So, pwede natin express ito na walang economic side, na wala kang planong kumita dito. Pero kung sakaling pupunta doon sa economic side na gusto mong kumita doon sa pag-practice ng arts or sa pag-practice ng culture, ayon doon sa discuss ni Mr. Gabby Malvar, kailangan ay meron kang passion. You have to invest in yourself. Na paano mo pagagalingin iyong skill doon sa paggawa ng arts, sa pag-perform ng parte ng ating culture. So, meron doon sa pag-i-invest sa sarili at i-invest sa sarili sa pamamagitan ng knowing your financial honing your personal financial skills. Paano mo na, kung magkaroon ka ng pera, paano mo naman malalaman na i-manage yung iyong mga finances? Katulad nung sa isang ginawang workshop nila Sir Sam sa Arts Arampangan, andon yung pagpapresyo, di ba? So may napresyohan mo na iyong ginawang work of art, meron ka ng pera, paano mo naman gagastusin yung pera para ito ay maayos mo na magagamit at mabubuhay ka dito. Financial literacy. So, isa rin sa mga kailangang malaman din ng ating mga artists. Pangatlong binanggit ninyo ay yung aspeto ng tourism. So, yung isa sa mga na-discuss din doon na yung kultura ay pinapractice natin as way of life. So, pwede siyang hiwalay sa tourism. So, maaari siyang maging produkto ng tourism, maaari siyang maging separate sa tourism. So kapag siya ay dinugtong natin sa tourism, ang alalahanin na natin doon ay yung mga question ng authenticity at kung ito ay hindi natin kinocommodify para lang po ito ay maging attractive sa ating mga turista. So yun yung mga iniiwan sa ating mga lessons doon sa summit na maaari natin balik-balikan. Maraming salamat. No. Dagdag ko lang, in fact, culture should exist even without tourism. Yun ang isa sa mga lumabas doon. Ano? Parang we're not going to perform just because para mapanood ng turista or para kumita yung probinsya natin sa mga sayaw natin. Ano? Kahit wala yung turista, dapat nandyan pa rin ang kultura natin, pinapractice natin ito. Kasi yung kultura natin, yung pagkatao natin, identity natin yan is the heart and soul of an individual, di ba? Sige po. Thank you, ma'am. Thank you. One last question na lang po kay Sir Dom naman po regarding po sa ating gaganaping Women's Month po. Sir, if you're going to assess po in a percentage scale po siguro, how empowered na po kaya yung mga IP women natin while practicing their traditional, or while living with their traditional practices po nowadays? How empowered na po kaya sila? Well, to answer that, sa tingin natin, sa panahon ngayon, nakikita natin na nasa mababang antas pa rin yung kamalayan ng ating mga kababaihan when it comes to women empowerment. Bakit?
marami pa rin sa kanila ang nakabilanggo doon sa tradisyonal na pag-iisip na ang papel ng mga babae ay nakalimit doon sa 4 na sulok ng kanilang tahanan. Na kung saan araw-araw nilang ginagampanan yung kanilang tinatawag na reproductive role. Doon sa gender role na tinatawag. So ang ginagawa natin ngayon, nag-iikot tayo sa iba't ibang komunidad natin. We organize women organizations. We train them. Tinutulungan natin sila magplano, mag-identify ano yung mga proyekto, programa, proyektong pagkabuhay na pwede nilang pasukin para naman sila ay makalabas doon sa hawla na kanilang kung saan nakabilanggo sila doon sa kanilang role sa bahay lang. Sa ngayon, unti-unti po tayong pumapasok sa mga komunidad, sa barangay. Actually, ginagawa po natin ito, katuwang po natin. Meron tayong kulang-kulang 400 barangay God monitors. Ito po ay mga contractual employees ng pamahalaang panlalawigan na siyang katuwang po natin na nag-groundwork sa iba't ibang barangay natin para makatulong nga po dito sa ating women empowerment. Sa tingin natin ngayon, matatawag natin kung susukatin na natin ang kamalayan ng ating mga kababaihan when it comes to being empowered as Palaweñas, sabihin natin conservatively nasa 20% tayo. That low po? 20% po? 20%, oo. So that would mean we still need to do a lot of things. We still need to work more, to unlock the potentials of our Palaweño women in the whole province. Hello po, Sir Sam. Sir, JB Wanich po from GMA Palawan. Sir Sam, akin yung tanong ko lang siguro kasi kung papansin natin halos lahat ng mga kabataan, kasi dito napapansin ko sa lalawigan ng Palawan, maraming mga kabataan yung walang hilig when it comes to arts at lalo na sa ating cultural aspect. May mga kabataan na hindi alam kung ilan yung tribo na lalawigan ng Palawan at kung ano-ano yung mga tribo na ito at kung ano yung mga may offer nila sa mundo. Sa tanong ko lang po, base assessment natin sa nangyaring National Arts Month, gaano po siguro yung in-improve ng mga nahilig sa arts, yung mga partisipante natin ng mga kabataan, mas madami po ba sila ngayon at mas nabigyan po ba sila ng kalinawan patungkol sa kultura at sining ng Palawan? At kung pahabulan po, may mga activities po ba tayo na kung saan in-include natin yung mga eskwelahan, mga schools, pinuntahan natin para ipakilala yung arts, lalo na sa mga kabataan kasi napaka-importante yun para sa kanila po. Dito po yan, Tangay JB. In fact, isa sa mga lumabas doon sa summit natin, yung mga kabataan natin ngayon, ay talagang immersed sila sa cellphone, sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube. So, like sa mga kabataan ko yun, wala na gustong mag-aral ng tipano, di ba? So, isang concern din talaga yan. So, dyan po papasok yung art education. Kaya nga po yung DepEd, which is also part of our Culture and Arts Council, ay may panukala naman sila. In fact, I think kasama na sa curriculum nila, yung art education, yung pagpapakilala sa kanilang sa identity ng ating pong mga kultura, ng ating pong probinsya. At yung sa gana pong yung sa ating Culture and Arts celebration, magugulat ka, napakarami pala rin. Kahit sa Barangatan Festival kasamang GB, last year we had for the first time ang Gabi ng Kulturang Pilipino. Inanyahan po natin yung mga performing groups mula sa iba't ibang mga munisipyo from as far as Cuyo, Magsaysay, Balabac, Batarasa, Brooks Point. So buhay na buhay doon yung mga performing groups ng ating pong mga eskwelahan. So meron naman ding effort ang ating mga LGUs, lalo na yung ating Department of Education, para nga po ipakilala sa ating mga kabataan yung kultura natin at ipamulat sa kanila yung kahalagahan nito. Dahil ito nga po ay bahagi ng ating pagkatao, ng ating identity. Pero of course, yung challenge nga dyan, how to compete with technology, So, yun ang isang challenge talaga na dapat nating harapin, At pagsikapan pa na ma-conquer
malampasan yung challenge na yan. Pero kami po, sa aming bahagi, kaya nga po bahagi ng aming Culture and Arts Celebration, yung pumunta po kami ng Brooks Point para ibahagi yung kaalaman or natutunan ng ating pong mga Capital Performing Group sa pagsasayaw, sa pagkanta, sa paggamit po ng mga acoustic instruments. Kasi yung ating Capital Performing Group ay mapalad na naging recipient din ng mga trainings at workshops po galing sa CCP at sa NCCA. Kaya yun na nga ay nag-pay forward tayo sa ating pong mga kabataan. At nagulat kami, initially yung plano sana naming imbitahan, di ba Sir Cyrus, ay mga estudyante lang. Pero nagulat kami na mas marami ang gustong sumali ng mga guro at mga cultural workers natin. So, I would say na naging matagumpay ito. At hopefully, attorney, in the future, hindi lang tuwing Arts Month natin ito gagawin. Whenever we have a chance, we will partner with other LGUs para dalhin natin itong ating pa-workshop na ito, pa-training sa iba't ibang mga bayan pa natin na nagpapahalaga din po sa ating kultura. Sir, speaking of Baragatan, congratulations po pala dito sa National Arts Month. Siguro yung isang panibagong paghahandaan natin, yung Baragatan Festival po. Speaking of sa Baragatan Festival po, may resolution po dito sa Provincial Board na hinihiling na yung Tribo Manunggol ay padala sa Aliwan Festival this coming October sana. May ano po ba doon? Meron po ba tayong progress doon? Suportado po ba ito natin? Yung pagpapadala sana na representative from Palawan sa Aliwan Festival? Thank you for bringing that up. Actually, first time ko pong narinig na meron pong resolution na patungkol po dyan. Titingnan po namin kasi malaking funding din po yung requirement dyan sa pagpapadala ng isang malaking contingent sa malayong lugar. At of course, we will look into it but I cannot promise po dahil alam din po natin yung limitasyon po ng ating funding sa kasalukuyan. Pero nakikita po ba natin ito na malaking promotion sana sa pagpapakita ng kulturang Palawenyo pagdating sa mas bigger stage or national? Definitely, oo. Definitely. Oo. Kasi yung grupo na yan ay talagang Hall of Famer na dito sa atin when it comes to street dancing. Oo. Siguro last na, Sir Sam. Nung pagkatapos po ng Prinsipe Bahagari, nung theater play nila, nabanggit nyo po na patuloy yung kolaborasyon ng CCP at ng provincial government. So asahan pa po ba natin dito sa lalawigan ng Palawan na pagpapadala ng mga artists and performers from CCP? Ano po yung mga susunod na mga mangyayari po? Ay, totoo yan, mapalad tayo na nakapag-establish po yung ating provincial government ng napakagandang relationship or ugnayan with the Cultural Center of the Philippines. Kaya po sa kanilang outreach program, top of the mind lagi nila yung Palawan. Lagi tayong, di naman sa panagbabayabang, lagi una nilang naiisip yung Palawan, inaano kagad nila kung gusto ba natin dito, bago nila ito i-alok sa ibang probinsya. So that's why through the years, yung Madrigal Singers ay 3 beses na nakapagtanghal dito. Yung Philippine Philharmonic Orchestra, 2 beses na. Yung Bayanihan, nakapagtanghal na rin dito at iba pang mga grupo. So, nangako po ang presidente mismo ng CCP na kung sino yung gusto natin ay available naman sa schedule ay papadala nila sa atin. Nabanggit ni Ma'am Hunya yung Hunyo, yung Madrigal Singers daw muli, baka mapadala nila ulit for Baragatan. So that's something to look forward to, Mami, at Sir Dom's attorney, JB at sa ating mga kababayan. Thank you. Salamat po, Sir Sam. Maraming salamat po. Magandang umaga po, Gerald po ng Palawan News. Kay Sir Sam and siguro kay Ma'am May na rin. Nabanggit nyo kanina, Sir, yung isa sa mga naging topic natin lalakay nung summit ay yung tungkol dito sa definition ng Palawan culture. And katulad na nga ng naunang explanation din kanina na yung Palawan nga ay melting pot na ng iba't ibang kultura. So, ano po yung naging basehan o naging baseline nung pagkakakilanlan ng Palawan
culture na yung talagang masasabi nating Palawenyo identity ng ano yun, nung based doon sa napag-usapan na pagkasunduan sa summit. Well, parang lumalabas doon, ano, sa sum total of our collective cultural practices, sum total yan ng pagkatao natin, sum total yan ng mga awitin natin, ng mga... Kasi iba-iba di ba? Yung kuyo, iba yung kanta, iba yung chant naman ng mga katutubo nating kapatid. So, all of those form part of our Palawan culture. Even yung mga practices natin na pag-akyat ng mga pag-akyat ng niyog, pagpitas ng buko, di ba? Yeah, that's part of our culture, that's part of our identity. So, even yung pagtugtog ng tipano, that's part of our culture, that's part of our identity. Yung ating mga kaugalian na, lalo na yung mga kapatid nating katutubo, yung mga kapatid nating Batak, ang dami nilang mga ritual na pinapractice pa nila dahil sila ay naniniwala sa mga spirito, di ba? So, bago sila mag-hunting, mayroon silang sasayawin, mayroon silang i-invoke ng mga chants para humingi ng permiso. All of those are part of our rich culture. So, yung Palawan culture ay iba-iba, napakayaman. Napakaraming aspeto, napakayaman. Kahit yung pagkain natin, although wala pa tayong matatawag na Palawan cuisine mismo, pero yung mga katutubo natin, mayroon silang mga local ingredients na ginagamit na hindi ginagamit sa mga karaniwang tahanan. So, yun ang dapat nating madiscover pa. Oo. So, napakayaman po at napaka-multifaceted, napaka-diverse ng kultura ng ating pong lalawigan ng Palawan. Dahil nga sa pagkakaiba ng ating pong mga kababayan dito, pagkakaiba ng ating mga kultura, mga practices, mga tradisyon, na ating mga paniniwala na atin pong pinapaniwalaan at pinapractice sa araw-araw. Medyo mag-shift lang ako ng konti, although sa larangan pa rin ng kultura. Nung sinimulan po natin yung buwan ng Pebrero sa soft opening nung National Museum at nung Tabon Caves Complex. And nabanggit nga doon ni na Director General Barnes and ni Secgen Henares ng UNESCO yung nomination ng Tabon Caves para mapabilang sa World Heritage List. Sa bahagi po ng pamahalang panlalawigan, ano na po yung estado ng ating mga actions para mai-push itong nomination na ito at tuluyan ngang mapabilang sa World Heritage List yung Tabon Cave? Maraming salamat, Tangay Gerald Ford. Actually, napakahalaga po ng naging papel ng provincial government dyan, sa ginagawa ngayong pagsisikap na mapabilang pa sa World Heritage List ng UNESCO yung ating Tabon Cave. Nagsimula po yan nung pumusal po dito yung bagong Secretary General ng UNACOM, UNESCO National Commission sa Pilipinas, na si Dr. Ivan Henares. Nung pumunta siya dito, pagkahirang niya, nag-request siya ng courtesy call dumalo siya sa atin at nagkipag-courtesy call kay Governor. At doon pinoint out niya na ang Tabon Cave nga ay nasa tentative list ng UNESCO for the past 16 years. Napakatagal na pala, At walang movement. Doon lang sa tentative list lang. Kasi nga, wala pong gumagawa ng kasulatan, ng documents, ng dossier para ito ay may sumite at pag-aralan ng komite kung ito ba'y karapat-dapat, kung talagang meron siyang outstanding universal value na tinatawag. So, nung malalaman yung linggo, parang nagulat tayong lahat, kasi nga, all the while, we thought na umuusad ito. So, parang parang nagpa-jolt sa atin. Kaya agad-agad si Cobb nag-create naglabas po siya ng isang executive order na kung saan po ay naging bahagi nito ang iba't ibang national government agencies natin na sumang-ayon din na maging bahagi ng task force para po sa Tabon Cave. So, diyan na po nagsimula yung effort na nagtulungan na po yung National Museum, National Commission for Culture and the Arts, provincial government, local government ng Quezon, NCIP, DepEd, DFA, at yung mga private sector natin
So, because of that executive order, nagkaisa lahat. At yun, nagkaroon ng tasking, yung provincial government, ito yung gagawin, yung NCCA, sila yung nag-hire ng writer, PIO na susulat ng dossier, sila yung nagbayad sa writer. National Museum naman, they made available yung kanilang mga researches na for so many years. Kaya sabi nga ng UNACOM, madali yung Tabon Cave na i-pursue yung kanyang pagiging World Heritage Site kasi ang dami ng pag-aaral na nagawa tungkol dyan. It's just a matter of i-collate mo lamang mamaya, no? Pag sasama-samahin ito to come up with a good document that will highlight its outstanding universal value. So unfortunately, hindi lang tayo umabot sa deadline ngayong February at ayaw din kasi ng task force, especially ng National Museum at NCCA, na madaliin ito na magsubmiti tayo ng isang dokumento na hindi pa kompleto at baka ma-reject kasi yun kinakatakot na baka ma-deny. At least kung ma-defer ito, may chance pa tayo ulit. Ano? So we will go for the submission this October. At isa rin kasi sa mga issue dyan yung sa NCIP. Ano? So yan po ay at least pinag-uusapan na po. Nag-uusap na po ngayon ng NCIP at yung task force kung ano po yung gagawin para maka-move forward tayo at masiguro po natin na magiging matagumpay, sir, yung pagiging World Heritage Site ng ating Tabon Cave. Actually, marami pa po naka-line up sa yung UNACOM, maliban dyan, yung Mount Matalingahan, sa Palawan. Yung Coron at Busuanga, gusto nilang i-propose. I mean, yung Calamianes saka yung El Nido, gusto nilang i-propose. I-follow up ko na lang po yung nabanggit nyo yun sa NCIP kasi isa sa mga nabanggit nga rin ni Secgen Henares doon sa Quezon, yung problema sa ancestral domain claim. Ano na po yung status nung pag-uusap? At nabanggit niya nga rin na ang may talaga dito na dapat mag-asikaso ay yung local government unit. Masabi ko lang po, ang importante po yung nag-uusap na po yung NCIP at ang task force, particular yung National Museum at yung NCCA. Kasi for a long time, di ba si Ma'am May is part of the task force, hindi nga sila dumadalo sa mga pagpupulong. Ilang beses sila nag-meeting yung task force dito at sa Kamaynilaan, not a single representative attended. Ano? Except for one time, nandun kami nila Ma'am May sa Metropolitan Theater, nagpadala ng representative. That was the only time. Pero ngayon po, dahil nga siguro na-realize nila na importante itong panukala na ito na maging National World Heritage Site ang Tabon Cave, ay nakikipag-usap na rin po sila sa mga concerned agencies. So hopefully magkaroon po ng consensus kung paano po magkaka-move forward tayo without disrespecting naman din yung claim ng ating pong mga kapatid na katutubo. Tatanong ko lang po, baka may mga agenda po tayo regarding sa addressing the human trafficking dito sa lalawigan ng Palawan when it comes to women. Kasi nung nakaraan ng 18-day campaign against violence for women, nababanggit doon nga na ang Palawan ay may pinakamaraming kaso ng human trafficking dito sa buong Mimarupa. So sa Women's Month naman po, ano po yung activities natin to address human trafficking po sa mga kababaihan dito sa lalawigan ng Palawan po? Well, JP, sa pamamagitan ng aming pinuno ng Provincial Gender and Development Office, si Sir Richard Winston Bong Socrates ay umuupo bilang miyembro po ng Interagency Council Against Trafficking. At sa ngayon po, meron kaming dalawang inisyatibo na itinataguyod. Yun pong mga nirescueng biktima ng human trafficking na mula sa bayan ng Rojas. Sila po ay binuo natin na isang grupo, isang people's organization, on process yung kanilang registration sa DOLE at eventually po tayo ay maglalaan ng kaukulang pondo para naman sila ay maging beneficiary ng livelihood program.
para mahikayat itong mga to dahil siyempre natutoksong lumabas dahil gustong kumita dahil limitado yung hanap buhay sa kanilang lugar, ano? So sila po, inaasahan natin sa taong ito ay posibleng matapos yung pagpoproseso ng mga dokumento at sila ay makatanggap ng tulong kabuhayan. Yan po ay meron tayong 18 na rescue ng mga kababayan natin mula sa Rojas, ano? Notably sa barangay ng Dumaraw, Barangay Karamay at Barangay Nicanor Sabala. Meron din tayo isang grupo ng mga kahalintulad na biktima ng human trafficking dito naman po sa bayan ng Nara, particular dyan po sa Barangay Prinsesa Urduha. No? Sila po ay nasa 16 na mga miyembro. May mga kabataan nga dito, Sir Sam. Ano? Mayroong mag-asawa na yung isa dahil siya ay galing sa hanay ng katutubo, 17 anyos yung babae. No? Pero, well, of course, that was 1 year ago. At least nasa legal age na siya. Ganon din po, meron din tayong inihandang programang pagkabuhayan sa kanila. Meron na pong pondong nakalaan sa kanila. At we believe pag natapos yung kumpletong pagpuproseso ng mga documentary requirements at ma-register natin sila sa DOLE, makikinabang din sila dito sa ating livelihood project ng Pamahalaang Panlalawigan, JP. Sir Dong, bakit sa tingin po natin na dumarami at mas marami dito sa lalawigan ng Palawan yung nasasama na mga kababaihan sa human trafficking at maging mga kabataan po? Sa tingin natin, base doon sa ating obserbasyon, ito kasing mga yung ating mga kababayan, yung mga illegal recruiters, hindi ang tinatarget naman nila hindi yung mga population centers doon sa mga sulok-sulok yan, doon sa mga lugar na sa tingin nila mababaw yung kamalayan ng ating mga kababayan when it comes to human trafficking. Doon sila, ginuguyo nila yung ating mga kababayan. Ganito, sumama kayo sa amin. Dito, kumikita kayo, bukid-bukid lang ito, nagtitinda kayo ng uling. Pag sumama kayo sa amin, magtrabaho sa abroad, kikita kayo ng ganito, libo-libo. No? Yun ang nagiging bait ng ating mga illegal recruiters. At nangyayari ngayon dahil sa mga sulok-sulok na lugar, limitado yung impormasyon na nakakarating sa ating mga kababayan, ang tendency ay pwede silang mabiktima nito. Kaya nga po, naniniwala tayo ng yakat, yung ating Provincial Legal Office, tuloy-tuloy po yung kanilang mga legal services na pinoprovide sa mga communities. Bumababa po sila sa grassroots para marating ang ating mga kababayan at maitaas ang kamalayan ng ating mga kababayan dito po sa isyong ito ng ating lipunan. Oo. Salamat po, Sir Dong. Okay. May idadagdag po sana ako na yung programa po ng opisina nila, Sir Dom, ay hindi lamang para doon sa buwan ng Marso para sa Women's Month. Ito ay year-round at yung isa sa mga prevention din na ginagawa ng Pamahalaang Panlalawigan ay yung pagbibigay ng mga pagkakataon sa ma-employ or livelihood. At alam din natin sa gender development program natin that we always identify kung ilan ang mga kababaihan na nakikinabang sa bawat programa at project na ginagawa ng na ating pamahalaan. So ito po ay nakakatulong din sa pagbibigay ng economic means at mailayo sila doon sa kanilang mga pag-iisip na kailangang lumayo pa ng ating probinsya para makahanap ng kabuhayan na usually ito rin po nagtutulak sa kanila para they put their lives at risk dahil sa paghahanap ng mas malaking pagkakakitaan. Yes, dagdag dyan, kasama JB at sa ating local media. In fact, kung titingnan po natin gaano ba kalaki ang inaamba, ginugugol na pondo ng ating Pamahalaang Panlalawigan sa gender and development, doon sa tinatawag na pag-mainstream, pagsasama ng usapin ng gender, partikular ng agenda ng kababaihan sa regular na programa ng ating Kapitolyo, umaabot ng 20% ng pondo, kabuang pondo ng ating Pamahalaang Panlalawigan ang attributed sa gender and development. Noong 2023, noong nakaraang taon, umabot po ng 964 million. Ang pondo na naka-mainstream attributed doon po sa gender and development programs ng ating provincial government. Maraming salamat, Sir Dom, Sir Sam. Sa puntong ito po ay, tatapusin natin yung ating episode ng Arampangan. And of course, gusto ko magpasalamat muli sa pagkakataon sa oras na inyong ibinigay kay Sir Sam Magbanwa, kay Ma'am May Lacao, at kay Sir Doms Fesnilio para maging ating panauhin sa
episode ng Arampangan na ito. Of course, gusto ko din pong pasalamatan yung ating local media na patuloy yung pagsuporta sa atin dito sa ating buwanang Arampangan episodes. And of course, again, Sir Cesar Sammy Magbanwa at sa Office of the Governor sa pagtulong sa ating setup, sa PIO team. At again, asahan po namin yung inyong patuloy na suporta sa susunod na buwan para sa ating susunod na Arampangan sa Kapitolyo. Maraming salamat po at magandang umaga muli.